Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, eto na, meron nang sumagot sa sinasabi ni Marcoleta na pwedeng ma-disbar si DOJ Secretary Remulla dahil nga sa pagsabi nito na pwedeng isurrender ng mga diskaya ang kanilang mga ninakaw na ari-arian bago ito mabigyan ng pruweba na ito nga ay ninakaw. Kaya ito yung pinagtalunan nila Marcoleta noon nung nakaraang hearing sa Blue Ribbon Committee. Ngayon ay ito na ang sumagot mismo kung tama ba ang ginawa ni Remulla ng DOJ na ipasurrender itong mga ari-arian ng mga diskaya bago magiging state witness. Ang sumagot nito ay ang presidente na mismo ng Integrated Bar of the Philippines, IBP. Ito yung asosasyon na pinakamataas sa Pilipinas na asosasyon ng mga abogado sa Pilipinas. Kaya mismo presidente na itong nagsabi kung ano ang stand niya tungkol sa sinabi ni Marcoleta na hindi pwedeng isurrender yung mga ari-arian. At para sa detalye ng mga balitang ito, narito ang ating kaibigang sa iyong araw. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Pagkatapos sabihin ito ni Senator Marcoleta kay Secretary Remulla, presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sinupalpal si Marcoleta. Sino nga ba ang madidisbar? Ito guys, alam ko, marami na namang magagalit dito na DDS, no? Actually, Integrated Bar of the Philippines na ang nagsabi mismo. Ayan, no? Si President Alan Panolong. Yan, President ng IBP yan. Isa sa pinakamataas na may posisyon sa IBP. By the way guys, ang pinag-aawayan nila dito, yung argument nila is tungkol sa pagsauli ng mga diskaya sa ill-gotten wealth. Na ang sabi ni Remulla, bago sila mag-apply sa Witness Protection Program at makita yung sinseridad nila, ay dapat isauli muna nila yung mga nakaw na yaman, which is para sa akin tama, di ba? That is to preserve the resources of our country. Ito naman kay Marcoleta, syempre, laging pinagtatanggol ang diskaya. Ang sabi naman niya, bawal daw yun sa batas, pero pakinggan muna natin. Disbarred from doing this. Oh, ano sabi niya? Ano sabi niya, guys? You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Ayun, you may be disbarred. I like mawawalan ka ng license, madidisbar ka, di ba? Sa IBP. So, tingnan nyo guys sino kaya madidisbar ngayon na sinabi ng mismong president ng IBP na ang tanong, kailangan ba talagang isauli ito? Video artist na mismo, GMA News Online. Ayun na, GMA News Online. Ito sabi ng presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Alam niyo ba, sino kaya pwedeng madisbar sa kanilang dalawa, no? Na-apply siya bilang isang testigo sa isang kaso. Requirement po ba, Atty. Panolong, na magsoli ng ari-arian daw, no, nung testigo para matanggap siyang state witness? Opo, meron po tayong tinatawag na Memorandum of Agreement na i-execute. Supposing po. Ayan, di ba? Klarong-klaro Kung sinabi ko sa iyo na may senador na nagbanta ng disbarment laban sa mismong Justice Secretary, maniniwala ka ba? Pero teka lang, hindi pa yan ang pinakamalaking pasabog. Okay, so react muna ako mga kababayan. Bakit nga ba ayaw ni Marcoleta na masuli ang ibang mga ari-arian o lahat ng ari-arian na ninakaw ilgatin ng mga diskaya? Bakit nga ba ayaw niya? Baka meron siyang isa doon sa luxury cars, di ba? Na nakaparking lang doon. Kasi ayaw niyang maisuli eh. Ano ba naman kung isuli yan? Ay nakuha naman yan sa hindi maganda. Dahil nga yan ay galing sa anomalous project ng gobyerno na mga pagmamayari. Kaya kung ano man yung status nila bago sila pumasok sa DPWH, ayun yung itira. Hindi naman lahat. Halimbawa, meron silang isang mansyon bago sila nakapag-deal sa DPWH, ayun lang yung itira. Mga kababayan, alam naman natin, merong 300 accounts daw yan yung mga diskaya, kaya pwede naman itira yung isang account, diba? O dalawa, isa sila. Bakit ayaw na ayaw ni Marcoleta? Yun talaga ang ano natin. Bakit sobrang defensive niya sa mga diskaya? Grabe, no? Inaway pa niya si Remulla. Sabi niya ipa-disbarred niya. Ngayon, nagsalita mismo ang presidente ng IBP na meron sa ating batas na ganong batas na isuli ang mga ninakaw mo bago ka magiging state witness. Kaya supalpal si Marcoleta dito. Tingnan mo kasing mukha ni Marcoleta, seryoso na seryoso eh. Pero alam nyo, ang utak niyan sa loob ay hindi ganun katigas sa mukha niya sa labas, mga kababayan. Kaya lalambot din yan.
Patuloy tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Dahil pagkatapos ng pensyonadong banggaan nila, may dumating na bagong boses at doon mas lalong kumulo ang usapan. Sa isang mainit na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomalies, nagkaroon ng matinding sagutan si Senator Rodante Marcoleta at DOJ Secretary Crispin Remulla. Sabi pa ni Remulla, restitution is not required by law but morally right and expected of us. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Kaya sumiklab si Senator Marcoleta, papaano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Wala pang findings, huwag mong babaguhin ang batas. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir, but It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am And operating... the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. We can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can cannot come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyong babaguhin ang Sir, batas, we Mr. are Secretary. operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Ayan, yun nga, para sa bansa yan eh, na restitution, yung pagkuha ng mga nakaw na yaman. Di ba ganun din yung ginawa kay Presidenteng Marcos noon ng PCG, itong sequestered agency ng ni Cory Aquino, PCGG ba yun? Ganun din yun. I-evaluate lang yan eh. Hindi na yan dadaan pa sa kaso-kaso. I-evaluate lang yan kung gaano sila kayaman noon bago sila pumasok sa DPWH, yun ang kanilang yaman. At yung sumubra na, yun ang kukunin. Bakit ayaw ni Marcoleta na ganun? Saan ba nagtatrabaho si Marcoleta? Saan ba ito nag-attorney? Mukhang na-attorney ng Diskaya to eh. Kasi nga yung asawa niya konektado pala sa negosyo na insurance ng mga Diskaya. Kaya meron din nagsabi na meron din 1 billion diyan si Marcoleta kapag nagiging state witness eh. Na nabasa lang natin yan sa iba pang mga vlogs, mga kababayan. Kaya bakit nga ba ganito na lamang ang pagprotekta ni Marcoleta sa mga itong mga Diskaya, which is kitang-kita naman natin sila talaga yung numero 1 na kumita at yumaman, naging bilyonaryo, trilyonaryo dahil nga sa flood control scam. Kaya sila yung tinitira kasi sila yung number 1 na kumikita. Okay, so ito init talaga ang ulo nyo dito eh. Kasi ginawa lang naman ito ng DOJ para may balik ang pera ng mamamayan, ang taxes natin na pinambili ng mga Diskaya ng mga maluhong sasakyan, mga luxury cars, amounting to 1 billion daw yan lahat ng mga sasakyan. Okay, balik tayo sa balita, courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Dito pumasok ang linya na nagpasyak sa lahat. You may be disbarred from doing this. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, ako sir. sa- Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Pero hindi pa tapos ang eksena dahil kinabukasan. Dahil sa ilang mga panahon, pumasok sa eksena si Atty. Alan Panalong, President ng Integrated Bar of the Philippines. At guess what? Sinupalpal si Marcoleta. Sabi niya, malinaw sa Section 5 ng Republic Act 6981 ang Witness Protection Security and Benefit Act na bago bigyan ng proteksyon ang isang tao, dapat muna siyang sumunod sa legal obligations at civil judgments laban sa kanya. Ayan, so ito yata yung nalaktawan ni Marcoleta nang siya nag-aaral ng Abugusia. Ito pala yung Republic Act or RA 6981, ang Witness Protection Program. So dapat basahin ito muli ni Marcoleta. Narito nakasaad na Security and Benefit Act na bago bigyan ng proteksyon ang isang tao bago magiging state witness, dapat muna siyang sumunod sa mga legal obligation at
civil judgment laban sa kanya, lalo na ang nag-evaluate nito ay ang Department of Justice mismo. 'Di ba? Si Marcoleta na lang ang mag-secretary sa Department of Justice. At kanina kung umasta siya para siya yung may-ari ng Senado, no? Sabi niya, bago ka dumating dito, akala ko ay nagkasundo na tayo. 'Yun ang sabi niya kay DOJ Remulla. Parang siya yung hari pala ng Senado, no? Bago ka dumating dito, akala ko nagkasundo na tayo. Oh, grabe kong magsalita tong taong ito. Akala ko to malaking tao to kasi kung magsalita parang malaki. Pagtatayo pala yan 5'2" lang pala yan Ang liit lang na tao tapos manggugulat ng mga malalaking tao. Diyan sa loob ng Senado magugulat mo yung mga malalaking tao, pero sa labas kapag magbuntalan kayo wala ka, 'di ba? Ang liit-liit mo Kaya pala karamihan kasi ng maliit ay mag-astig-astigan na lang kasi maliit nga. Kapag idaan sa buntalan, talo naman. 'Di ba? Nabubuli sa school Kaya ganun, pagtanda, nireresbakan yung mga nambubuli. Kaya ang tapang-tapang sa Senado. Supalpal naman. Ito na nga nagsalita ngayon Presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Republic Act 6981. Ayan, nakalagay dyan na bago ka isalang sa witness protection, ayan, sundin mo ang mga obligasyon mo sa civil judgment. Okay, patuloy tayo sa ating magandang video kortesiya sa atin ng Sa Iyong Araw. At civil judgments laban sa kanya. Yung witness na mag-provide po ng kung ano man, magsasaoli. Kasi yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta, wala daw talaga, pinipilit niya. Pero ang sinasabi naman ng ilang mga timbulalo natin dito nakikinig, meron daw Section 5 of Republic Act 6981. Yun po ba yun? Yes. Yung state witness po, ito po yung pagtanggap sa isang witness bilang isang testigo sa isang kaso. So meron pong criteria po itong, may criteria po ang batas natin para ang isang testigo ay mag-qualify as a state witness. Ngayon po yung Witness Protection Program, ito po yung protection program na siyang magpapatupad doon sa pribilehiyo na ibibigay doon sa natanggap na state witness. Therefore, kung pera ng bayan ang hawak mo na galing sa anomalya, dapat mo itong isauli bilang sinyalis ng good faith bago ka tanggapin bilang witness. Hindi lang yan, ipinaliwanag pa ni Panolo ang konsepto ng unjust enrichment sa Civil Code, Artikulo 22 at 23. Kung tumanggap ka ng pera na hindi mo karapatan, dapat mo itong isauli. Requirement po ba, Atty. Panolong, na magsoli ng ari-arian daw nung testigo para matanggap siyang state witness? Kasi isa po sa mga criteria pag nag-apply po ng isang tao bilang isang state witness, meron po tayong tinatawag na memorandum of agreement na i-execute. Supposing po that nag-qualify siya doon bilang isang state witness. So ano po yung legal obligations? Kung makikita natin yung mga sinususpect na kasama dito sa scam na to, ay marami po sa kanila ang nagsiamina na kung saan sila ay may partisipasyon doon sa kickback. In fact, meron pong mga allegations na kung saan na sila ay talagang tumanggap ng pera. So bilang sinseridad, para po ma-operationalize yung kanilang pagiging state witness, kailangan po nilang isauli kung ano man yung because that is an obligation under the law. Okay. So marami pong interplaying principles involved nito. Isa na po dyan yung the principle of unjust enrichment. Ibig sabihin, kumita ka, nag-enjoy ka ng isang benepisyo na hindi naman karapat-dapat dahil ito ay isang tulad nga ng hindi tumugma sa sweldo mo, ganun. Yes. So kinakailangan mong isauli yun. Pero teka, hindi lang siya ang nagsalita. May isa pang legal expert, si Atty. Joseph Noel Strada, na nagsabing, bago ka gawing witness, dapat ipakita mo ang sincerity. Otherwise, baka ginagamit mo lang ang batas para iligtas ang sarili mo habang nanatili ang perang ninakaw. Ayan, so yan ang katotohanan yan. Yan ang ginamit ng Diskaya ngayon na nag-advantage lang sila, take advantage ng witness protection program ng gobyerno, pero yung kanilang mga nakaw hindi nila isuli. Hindi naman sa kanila talaga yun, di ba? Kasi yun ay scam. Yung paggawa nila ng mga proyekto ay substandard, hindi tinapos. Yung iba ay ghost. Kaya ang pera nila ay lumubo ng biglang nagiging instant billionaire. Mantakin nyo naman, di ba? Mga sasakyan ay yung building niya lang ay siguro halos 1 billion yun plus yung mga sasakyan, di ba? Sasakyan 1 billion na yan lahat. Kasi marami yun, 80, 40 lang yung pinapakita, mga kababayan. Kaya kahit sino ang tanungin ay tama tong
sinabi ni Remulla na restitution, kunin yung mga isuli para ipakita ang sinseridad. Kasi kung walang sinseridad, iba ka ahas ka, baka tuklawin mo si Remulla diyan, di ba? Kaya dapat isuli yan dahil hindi naman lahat isuli. Merong evaluation yan eh. Yun ang naintindihan ni Marcoleta, na-evaluate pa naman yan ng DOJ at tirhan sila kung anong karapat-dapat lamang. Alright, at ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, pag-comment na lang sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong. Maraming salamat.